Kung ang Pilipinas ay titigil lamang ng 7 araw, ang buong mundo ay magsisimulang manginig pagsapit ng unang bahagi ng 2026. Ang kapaligiran sa malaking lecture hall ay tahimik na naririnig maging ang hininga ng bawat isa nang ang isang ulat ay inihayag sa harap ng mga eksperto at estudyante mula sa iba't ibang bansa. Ang ulat na iyon ay hindi nagtanong kung sino ang pinakamayaman o pinakamakapangyarihan sa militar na bansa, kundi nagtanong ito ng isang mas nakakatakot na tanong. Aling bansa, kung pansamantalang titigil sa paggana, ang magiging sanhi ng pagkawala ng balanse ng ritmo ng pandaigdigang ekonomiya? Inisip ng lahat ang mga pamilyar na superpower, ngunit ang pangalang lumitaw sa screen ay Pilipinas. Sa sandaling iyon, isang mahinang halakhak ang pumailan lang sa silid bago ito dahan-dahang lumipas nang ang propesor na dati minamaliit ang Pilipinas ay tumingala at nagsabing may matatag na tinig. Minsan, ang mundo ay hindi gumuho dahil sa kakulangan ng mga higante, kundi ito'y nanginig dahil sa pagwawalang bahala sa mga bansang tahimik na bumubuwelo sa lahat ng bagay. Ang mahinang halakhak na iyon na pumailan lang sa lecture hall ay hindi sapat upang matawag na bastos, ngunit malinaw itong nagsasabi na maraming tao sa silid na iyon ang nag-iisip ng pareho. Hindi sila nakipagtalo, hindi tumayo upang sumalungat, at hindi nagpakita ng tuwirang pagkadismaya. Mayroon lamang isang mahinang ngiti, bahagyang pagtingin sa isa't isa, at isang tiyak na kilos na tahimik na nagsasabing ang sagot na ito ay malamang na sobra at hindi makatotohanan. Sa malaking screen, iisang salita pa rin ang nakasulat, Pilipinas. Sa matandang conference room na puno ng matatalinong estudyante mula sa iba't ibang bansa, tila hindi nababagay ang salitang iyon sa bigat ng naunang tanong, ang tanong kung anong bansa ang magiging sanhi ng pagkawala ng balanse ng buong mundo kung titigil lamang ito. Karamihan sa mga tao ay naghanda na marinig ang pangalan ng isang superpower. Umaasa sila sa pamilyar, ligtas, at naaayon sa kanilang mga pinag-aralan na sagot. Inisip nila ang mga bansa na may malaking kapangyarihan sa militar, teknolohiya o napakalaking kapital, ngunit hindi Pilipinas. Ang binatang Ingles na nakaupo sa unang hilera ay sumandal sa kanyang upuan at bumulong ng kung ano sa kanyang katabi. Hindi sapat ang lakas ng boses upang marinig ng buong silid, ngunit sapat upang mahulaan ng mga nasa paligid ang kanyang emosyon. Malamang na sinasabi niya ang iniisip din ng marami sa silid. Pilipinas, ang bansang karaniwang iniisip ng mga tao sa mundo bilang mga dalampasigan, makasaysayang simbahan, makulay na piyesta, ang mainit na pagtanggap at ngiti ng mga Pilipino, at isang masiglang industriya ng turismo. Paano magiging sentro ng pandaigdigang pagyanig ang ganoong bansa? Isang estudyanteng Aleman ang kumunot ang noo na parang sinusuri ang ilang dahilan sa kanyang isipan, habang ang ilang estudyante mula sa silangang Asya ay tumingin sa screen ng may pag-aalinlangan. Ang mga reaksyong ito ay hindi nagmula sa poot, kundi sa malalim na nakatanim na mga pananaw na naging baluti sa kanilang pagtingin sa mundo. Kilala ng lahat ang Pilipinas sa isang paraan, ngunit halos walang sinuman ang nag-iisip sa Pilipinas bilang isang bansang labis na pinagkakatiwalaan ng mundo. Ang propesor ay nakatayo sa harap ng entablado nang hindi nagmamadaling magsalita. Hindi siya nagmamadaling ipagtanggol ang kanyang sagot at hindi niya hinikayat ang mga nakikinig na maniwala agad. Hinayaan lamang niya na dahan-dahang kumalat ang kapaligiran na parang sinasadya niyang makita ng lahat ang kanilang sariling mga iniisip na lumulutang sa hangin. Hinintay niya na dahan-dahang lumipas ang huling halakhak, hinintay na mawala ang mga ngiti, at hinintay na tumahimik ang buong silid upang marinig ang katotohanan na hindi nila kailanman inihanda ang kanilang sarili na tanggapin. Pagkatapos, muli niyang itinaas ang remote. Dahan-dahang nagbago ang ilaw mula sa screen. Ang mga logo ng iba't ibang institusyon ng pananaliksik ay sunod-sunod na lumitaw sa madilim na background. Ang mga pangalang iyon ay hindi maliliit na pangalan na maaaring ipagsawalang bahala ng sinuman. Ang mga mata ng buong silid ay nagsimulang maging mas seryoso nang hindi namamalayan. Wala nang sinuman ang tumawa dahil sa sandaling lumipat ang balangkas ng talakayan mula sa damdamin patungo sa ebidensya, alam ng lahat na sila ay nakatayo sa harap ng isang bagay na hindi na maaaring hatulan batay sa nakasanayan. Ang propesor ay hindi nagsalita ng may matigas na tinig. Dahan-dahan pa rin siyang nagsasalita, mahinahon at matatag sa paraan ng isang eskolar na dumaan sa mga maling desisyon mismo.
Ang nagiging sanhi ng maling pag-unawa ng mundo tungkol sa ilang bansa, aniya, ay hindi dahil sa kawalan ng kahalagahan ng bansang iyon, kundi dahil ang kahalagahan nito ay hindi gumagawa ng ingay. Ang pangungusap na iyon ay nagpaangat sa maraming tao ng kanilang mga ulo ng sabay-sabay. Dahan-dahan siyang lumakad mula sa podium patungo sa harap ng entablado na parang ayaw nang magtago sa likod ng lecture stand. Madalas nating pinahahalagahan ang mga bagay na madaling makita, patuloy niya. Naaakit tayo sa laki ng hukbo, sa mga numero ng financial market, sa mga matatayog na gusali, sa makabagong teknolohiya o sa matitigas na salita ng mga pinuno ng bansa. Ngunit ang modernong mundo ay hindi nakatayo lamang sa mga bagay na madaling makita. Ito ay nakatayo sa isang sistema na masikip na konektado at sa sistemang iyon, ang bansang itinuturing na ordinaryo ay maaaring ang haligi na hindi kailanman napansin ng buong mundo. Ang silid ay lalo pang tumahimik. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa pagkadismaya, kundi sa katahimikan ng tunay na pagsisimulang makinig. Isang estudyanteng Tsino na dati may tiwala sa sarili, ang dahan-dahang naglagay ng kanyang panulat sa mesa at umupo ng tuwid. Hindi siya sumang-ayon, ngunit nagsisimula na siyang malaman na ang gabing ito ay hindi isang ordinaryong lecture na basta na lamang maririnig. Samantala, ang babae mula sa Singapore na nakaupo sa tabi ay nakatutok sa screen. Ang kanyang mukha ay walang ipinapakitang pagtutol. May kinakalkula siya sa kanyang isipan. Kilala niya ang Timog Silangang Asya nang sapat upang hindi tumawa sa bagay na ito ng matagal. Ang propesor ay huminga ng malalim ng isang beses lamang bago magsalita ng pangungusap na nagpabago sa kapaligiran ng buong silid mula sa pakikinig patungo sa pagharap sa problema. Ang problema ay hindi ninyo kilala ang Pilipinas, aniya. Ang problema ay kilala lamang ninyo ang larawan ng Pilipinas na gustong tandaan ng mundo, walang gumalaw. Hinayaan niya na ang kahulugan ng pangungusap na iyon ay dumaan sa bawat nakikinig. Ang larawan ng Pilipinas na kilala ng buong mundo ay maganda, malumanay at palakaibigan. Ngunit kasabay nito, marami ring tao ang nakalimot sa isa pang katotohanan. Ang bansang mahusay ngumiti ay maaaring nagdadala ng napakalaking pasanin sa likod. Ang bansang hindi sumisigaw ng kanyang kapangyarihan ay maaaring tahimik na bumubuwelo sa balanse ng rehiyon. At ang bansang sinasabi bilang destinasyon ng mga turista ay maaaring isang mahalagang koneksyon ng produksyon, transportasyon, pagkonsumo at seguridad sa ekonomiya sa pang-araw-araw na buhay ng milyon-milyong tao. Ito ang pinakamapanganib na pagkiling sa modernong mundo. Isang pagkiling na hindi poot, kundi nasa anyo ng labis na pagwawalang bahala, ang paghusga kung gaano kahalaga ang isang bansa mula sa panlabas na anyo sa halip na mula sa kung ano talaga ang ginagawa ng bansang iyon sa istruktura ng mundo. Ang propesor ay muling humarap sa screen. Ang unang set ng numero ay hindi pa ganap na ipinapaliwanag, ngunit ang balangkas pa lamang ng datos ay sapat na upang maramdaman ng buong silid ang isang tiyak na presyon. Hindi niya minamadali ang pagbubunyag ng lahat ng sagot dahil alam niyang ang isang makapangyarihang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw. Kailangan lamang nitong dahan-dahang sirain ang lumang tiwala ng mga nakikinig sa bawat layer. Ang binatang Ingles na dating ngumiti nang makita ang salitang Pilipinas ay nakaupo ng tahimik. Nagsisimula na siyang maramdaman na maaaring nasa isang sandali siya na magbabago sa kanyang pananaw sa mundo magpakailanman. Samantala, ang babae mula sa gitnang silangan na nakaupo sa gitnang hilera ay yumuko upang tingnan ang kanyang mga tala bago muling tumingala nang may pagtuon na parang ayaw niyang mawalan ng isang salita. Tiningnan ng propesor ang bawat isa sa kanila, hindi sa paningin ng isang nagwagi na nananalo sa isang argumento, kundi sa paningin ng isang taong alam niya na nasa parehong posisyon sila noon. Siya mismo ay dati ring nakita ang Pilipinas bilang isang bansa na may alindog, magandang kultura, at isang tiyak na antas ng interes sa ekonomiya, ngunit hindi isang bansa na maaaring magpagulo sa mundo kung pansamantalang titigil ito. At dahil ganoon ang kanyang inisip, alam niyang ang pagbabago ng isip ng isang tao ay hindi magagawa sa pamamagitan lamang ng emosyon. Kailangan ito ng parehong mga katotohanan at ang tapang na aminin na ang ating mga lumang pag-unawa ay masyadong mababaw. Tumayo siya ng tahimik sandali bago magsalita ng may mahina ngunit malinaw na tinig. Ngayong gabi, hindi ko sasabihin sa inyo na hangaan ang Pilipinas. Huminto siya sandali.
Ipapaliwanag ko sa inyo kung gaano katagal nang itinago ng mundo ang Pilipinas sa maling lugar sa kanilang isipan. Ang pangungusap na iyon ay lumapag sa silid na parang isang malaking kampana na isang beses lamang pinalo, ngunit nyanig ang buong bulwagan, wala nang tumawa, wala nang sumandal ng komportable. Maging ang mga hindi pa naniniwala ay nagsisimula ng malaman na ang kanilang pagdududa ay seryosong hinahamon. At sa katahimikan na iyon, muling pinindot ng propesor ang remote. Dahan-dahang lumitaw ang susunod na set ng datos sa screen. Iyon ang sandali nang ang lecture ay tumigil na maging isang simpleng pahayag at magiging isang patunay na sa ilalim ng malumanay na ngiti ng isang bansa ay maaaring may nakatagong suporta para sa buong rehiyon at sa buong mundo na halos walang sinuman ang nakakita ng totoo. Mula roon, ang kuwento ay nagsimulang tumungo sa puso ng tunay na tanong. Bakit ang isa sa mga bansang itinuturing na pinakamalumanay sa Asya ay maaaring maging isa sa mga bansa na hindi kayang hayaan ng mundo na tumigil? Kahit na sa maikling panahon, ang unang set ng datos na lumitaw sa screen ay hindi dumating sa anyo ng isang grandiosong proklamasyon, kundi sa anyo ng isang kalmado, simple at tumpak na diagram. Maraming linya ang magkakaugnay sa pagitan ng mga rehiyon, pabrika, daungan, industrial zones at distribution centers. Hindi ito isang larawan na agarang nagpapasigla sa sinuman, ngunit habang tinitingnan ito ng mas matagal, mas nararamdaman na ang larawang iyon ay nagbubunyag ng isang katotohanan na hindi kailanman inisip ng karamihan na tingnan. Ang propesor ay hindi nagsimula sa salitang kapangyarihan. Nagsimula siya sa salitang paggana. Ang modernong mundo ay patuloy na gumagana hindi dahil may iilang superpower na nakatayo ng matayog sa lahat, kundi dahil may ilang bansa na gumaganap ng kanilang tungkulin ng may disiplina, nag-uugnay sa iba't ibang sistema at nagpapahintulot sa napakalaking komplikadong bagay na magpatuloy ng walang sagabal. Ang Pilipinas ay isa sa mga ito. Itinuro niya ang mapa ng Timog Silangang Asya. Pagkatapos ay dahan-dahang lumipat sa isang grupo ng datos tungkol sa produksyon ng industriya ng Pilipinas. Ang industriya ng Pilipinas ay iniharap ng walang pagmamalaki ngunit may bigat. Electronics assembly plants, automotive industry, machinery and equipment sets, mga grupo ng manufacturer sa industrial estates na magkakaugnay sa isang network, hindi magkakahiwalay na unit. Ang Pilipinas ay hindi ipinapakita bilang isang bansa na sumusubok na gawing pinakamalaki ang lahat sa mundo, kundi bilang isang bansa na nagpapagana sa malalaking sistema ng mundo. Maraming estudyante ang nagsimulang yumuko upang magsulat, ngunit wala nang nagsusulat ng may parehong kilos. Ang damdamin sa silid ay nagbago ng husto, mula sa pagiging mapagtanggol sa isip tungo sa pagsisikap na makahabol. Maaaring hindi pa rin tanggap ng ilang nakikinig ang lahat, ngunit nagsisimula na silang makita na ang salitang Pilipinas sa screen kanina ay hindi lamang isang pag-uudyok ng emosyon o isang labis na pahayag. Ito ay inilalagay sa isang batayan ng istruktura na mas makapal kaysa sa inaasahan ng sinuman. Sinabi ng propesor na ang pinakamalaking problema ng mga taong tumitingin sa Pilipinas mula sa labas ay madalas nilang iniisip na ang kahalagahan ng isang bansa ay kailangang ipahayag sa pamamagitan ng isang matigas na imahe, kailangang malakas, malaki, o hindi bababa sa magpaalam ng takot sa mundo. Ngunit sa mundo ng supply chains, ang mas mahalaga kaysa sa takot ay pagiging mapagkakatiwalaan. Ang mga bansang gumagana ng nasa oras, patuloy na gumagawa, madaling umangkop, at nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng gastos, kalidad, at katatagan sa mahabang panahon ang nagiging haligi ng sistema sa katagalan. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag na sa loob ng maraming dekada, ang Pilipinas ay hindi lamang isang producer sa rehiyon, kundi isang lugar na ginagamit ng maraming sektor ng mundo bilang base upang ang malalaking supply chains ay magpatuloy. Ito man ay pag-a-assemble, pagpoproseso, paggawa ng mga bahagi o paglikha ng isang kapaligirang pang-industriya na nag-uugnay sa isang pabrika sa isa pa ng mahusay. Ang kahalagahang ito ay hindi na sa mga headline araw-araw, kaya't marami ang minamaliit ito. Ang binatang Aleman na nakaupo sa kaliwa ay nagtaas ng kamay sa wakas. Sa pagkakataong ito, hindi na nagkaroon ng bahid ng panunukso ang kanyang tinig. Seryoso siyang nagtanong, kung ganoon kahalaga ang Pilipinas sa produksyon, bakit hindi gaanong pinag-uusapan ng mundo ang tungkol dito sa parehong antas ng iba pang pangunahing industrial na bansa?
Ang propesor ay ngumiti lamang ng bahagya bago sumagot. Maraming bansa sa mundo ang sikat sa pag-imbento. Maraming bansa ang sikat sa pagmamay-ari. At marami pang bansa ang sikat sa pagpapahayag ng kanilang sarili. Ngunit may ilang uri ng bansa na hindi gaanong pinag-uusapan ng mundo. Bagaman ang malalaking sistema ay nakatayo sa kanilang pagiging consistent, ang Pilipinas ay nasa huling grupo. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa buong silid muli dahil hindi lamang ito isang paliwanag tungkol sa Pilipinas, kundi isang aral tungkol sa buong mundo. Hindi gumagana ang mundo ayon sa ranggo ng reputasyon. Gumagana ang mundo ayon sa ranggo ng koneksyon, at ang koneksyon na iyon ay madalas na nakabaon sa mga lugar na pinagwawalang bahala ng mga tao, kaya't dinala ng propesor ang mga nakikinig sa mas malalim na antas. Hindi siya nagsalita tungkol sa isang partikular na pabrika o isang partikular na kumpanya, kundi tungkol sa industrial na ekosistema ng Pilipinas. Ang isang industrial park ay hindi mahalaga dahil sa dami ng mga gusali nito, kundi mahalaga ito dahil pinapayagan nito ang maraming producer na hindi magsimula sa simula. Ang lahat ay magkakaugnay ng natural. Mga supplier, mga tagagawa ng bahagi, logistic, mga bihasang manggagawa, mga inhinyero ng kontrol sa kalidad, mga institusyon ng edukasyon sa bansa, at ang kakayahang makayanan ang mga pagbabago sa pandaigdigang merkado. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang halaga na gustong magkaroon ng maraming bansa ngunit hindi madaling mabuo sa maikling panahon. Huminto siya at nagsabi, ang pagpapalit ng isang bansa sa pandaigdigang sistema ay hindi sinusukat sa tanong kung may iba pang bansa na gumagawa ng pareho, kundi kailangang itanong kung may bansa na maaaring palitan ng buong sistema na nilikha ng bansang iyon ng agaran. At ang sagot sa maraming kaso ay hindi. Walang sinumang makakapagpalit ng madali dahil ang pinalitan ay hindi lamang mga produkto, kundi ang panahon na naipon, ang tiwala na binuo sa mahabang panahon at ang kultura ng paggawa na nakabaon sa buong sistema. Ang babaeng estudyante mula sa Singapore ay dahan-dahang tumango. Agad niyang naunawaan kung gaano kalaki ang bigat ng paliwanag na ito. Sa Timog Silangang Asya, ang paglago ay hindi nagmula lamang sa mga slogan, kundi sa kakayahang maging isang lugar na pinagkakatiwalaan ng mundo upang ang mahahalagang sistema ay gumana sa loob. Ginagawa na ng Pilipinas ang bagay na iyon sa mahabang panahon at ginagawa ito sa sarili nitong natatanging paraan. Hindi kailangang maging maingay, kundi patuloy na gumagana hanggang sa maging bahagi ito ng ritmo ng rehiyonal na ekonomiya. Nagsimulang bahagyang lumalim ang tinig ng propesor. Sinabi niya na marami ang tumitingin sa Pilipinas sa pamamagitan ng imahe ng pagiging malumanay. Nakikita ang magalang na kultura, nakikita ang mga malumanay na tao, nakikita ang lipunang nagpapahalaga sa pagkakaisa, at nagkakamaling magtapos na ang ganitong bansa ay walang sapat na bigat upang baguhin ang mundo. Ngunit sa totoo lang, ang pagiging malumanay at kahinaan ay hindi iisa. Minsan, ang bansang itinuturing na pinakamalumanay ng mundo ang may pinakamataas na pagtitiis, pinakamahusay sa pag-angkop, at pinakamatatag na nagpapanatili ng pinakakomplikadong sistema. Ang pangungusap na iyon ay nagpabago sa kapaligiran sa silid sa ibang paraan. Hindi lamang ito tungkol sa pag-aaral ng ekonomiya. Ito ay umaabot sa esensya ng paghusga sa mga tao at bansa batay sa panlabas na anyo. Madalas na pinupuri ng mundo ang malalakas na tinig at binabaliwala ang kakayahan ng mga taong tahimik na gumagana. Sa screen, lumitaw ang isa pang set ng industrial network. Sa pagkakataong ito ay naka-overlap sa mga ruta ng kalakalan at datos ng transportasyon. Ang ipinapakita ng propesor ay hindi lamang mahalaga ang Pilipinas dahil sa produksyon nito, kundi dahil sa kakayahan nitong kumonekta, magpadala, sumuporta, at payagan ang iba pang sistema na magpatuloy sa susunod na yugto. Kaya't ang kahalagahan ng Pilipinas ay hindi nasa pagiging namumukod-tangi ng nag-iisa, kundi nasa pagiging koneksyon ng ritmo ng mundo. Ang binatang Ingles na dati inakasandal ng komportable ay nakaupo na ngayon ng tahimik. Tiningnan niya ang screen at bumalik sa propesor na parang sinusubukan niyang suriin ang lahat ng pinaniwalaan niya. Malamang na inakala niya na ang Pilipinas ay isang bansang kahanga-hanga bilang isang lugar ng pahinga, isang magandang lugar, isang lugar na may natatanging alindog, ngunit hindi isang lugar na nagpapagana sa makinarya ng mundo. Ngayon, ang pag-iisip na iyon ay dahan-dahang nagkakabitak.
Kaya't tinapos ng propesor ang bahaging ito sa pinakamabigat na salita na nasabi niya sa buong gabi. Ang bansang tunay na pinagkakatiwalaan ng mundo ay hindi kailangang laging nakatayo sa ilaw. Ang ilang bansa ay nasa likod ng entablado, nasa sistema, nasa pagiging consistent, nasa mga kamay ng mga taong gumagana nang walang pagmamalaki. At kapag isang araw ay nagambala ang bansang iyon, doon lamang malalaman ng mundo kung sino ang bumubuwelo sa kanya sa nakaraan. Muli siyang humarap sa screen bago dahan-dahang lumitaw ang isang bagong set ng larawan. Ang datos mula sa sektor ng produksyon ay nagsimulang lumawak sa mas malawak na dimensyon. Ang ginagawa ng Pilipinas ay hindi lamang pagiging isang industrial na base, kundi ito ay kumukonekta sa isa pang puso ng rehiyon at mundo. At kung ang susunod na bahagi ay ibubunyag, mas mauunawaan ng mga nakikinig sa silid na ito kung bakit ang isang bansa ay hindi kailangang sumigaw ng kanyang kadakilaan upang maging isang bansa na hindi kayang hayaan ng buong mundo na tumigil kahit na sa maikling panahon. Ang larawan sa screen ay nagbago mula sa network ng mga pabrika at industrial estates patungo sa isang mas malawak na mapa. Maraming makukulay na linya ang nagsimulang humaba mula sa Pilipinas patungo sa dagat, mga daungan, mga baybaying dagat, mga economic zones, at mga ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa isang bansa sa isa pa na parang mga hindi nakikitang ugat. Ang larawang iyon ay nagpasimulang maunawaan ng mga nakikinig nang mas malinaw agad na ang susunod na sasabihin ng propesor ay hindi na lamang tungkol sa Pilipinas bilang isang producer, kundi tungkol sa Pilipinas bilang isang nagpapagalaw sa buong sistema. Hindi siya nagsimula sa mga numero, nagsimula siya sa heograpiya. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, dahan-dahan niyang sinabi, ang ilang bansa ay dakila dahil sa kanilang yaman, ang ilang bansa ay dakila dahil sa kanilang hukbo, ang ilang bansa ay dakila dahil sa teknolohiya. Ngunit may isa pang uri ng bansa ang mga bansa na mahalaga dahil nasa posisyon sila na nagpapahintulot sa pagdaloy ng rehiyon na mangyari ng totoo. Pagkatapos ay itinuro niya ang Pilipinas sa mapa, hindi sa kilos ng pagmamalaki, kundi na parang ipinapakita ang isang bagay na laging nasa harap ng mundo ngunit walang sinuman ang nag-aksaya ng oras upang tingnan ng sapat. Ang Pilipinas ay nasa isang punto na hindi lamang nag-uugnay sa dagat at lupa, hindi lamang nag-uugnay sa produksyon at pag-export, kundi nag-uugnay din sa paggalaw ng Timog Silangang Asya sa malaking ritmo ng pandaigdigang ekonomiya. Ilang nakikinig ang bahagyang gumalaw ng marinig ito, dahil ngayon ay binabago na ng propesor ang tanong mula sa ano ang maaaring gawin ng Pilipinas patungo sa isang mas malalim na tanong, paano tinutulungan ng Pilipinas ang mundo na gumalaw? Sa modernong mundo, hindi kailanman sapat ang produksyon lamang. Kailangang gumalaw ang mga produkto, kailangang maipadala ang mga hilaw na materyales, kailangang dumating sa oras ang mga bahagi, kailangang walang sagabal ang mga dokumento, kailangang walang bara sa mga bodega, kailangang walang pagkaantala sa mga daungan, kailangang walang bottleneck sa mga kalsada, kailangang mapagkakatiwalaan ang mga ruta ng transportasyon. At ang lahat ng mga ritmong ito ay gagana lamang kung may ilang bansa na gumaganap bilang isang tahimik na sentro ng koneksyon sa gitna. Ang Pilipinas ay isa sa ganoong sentro ng koneksyon. Inilipat ng propesor ang larawan sa datos ng mga daungan, ruta ng transportasyon, espesyal na economic zones, at distribution points na magkakaugnay sa paligid ng mga baybayin ng Pilipinas at mga pangunahing industrial areas. Hindi siya nagkuwento ng may pananabik, kundi nagsalita na parang may nagbubukas ng isang layer pagkatapos ng isang layer ng tela upang ipakita ang orihinal na disenyo na nakatago sa loob. Ipinaliwanag niya na madalas na tinitingnan ng labas ng mundo ang Pilipinas sa pamamagitan ng kagandahan ng mga simbahan nito, sa pamamagitan ng amoy ng street food, sa pamamagitan ng mainit na ngiti ng mga Pilipino, sa pamamagitan ng mga kaakit-akit na tourist cities. Ngunit sa ilalim niyan, ang bansang ito ay isang lugar din kung saan ang napakalaking dami ng rehiyonal na kalakalan ay umaasa sa kaayusan, kahusayan at pagiging consistent ng sistema ng transportasyon at logistic. Ang parehong estudyanteng taga Singapore ay dahan-dahang nag-angat ng tingin mula sa kanyang notebook. Malamang na naunawaan niya ang kahulugan ng koneksyon nang mas mahusay kaysa sa sinuman sa silid dahil ang kanyang sariling bansa ay lumago sa pamamagitan ng pagiging sentro ng daloy. Ngunit habang mas nagsasalita ang propesor, mas malinaw niyang nakikita na ang Pilipinas ay hindi mahalaga sa parehong paraan,
kundi mahalaga sa mas malawak at mas malalim na paraan sa rehiyonal na antas. Hindi lamang ito isang pintuan, kundi isang malawak na lugar na nag-uugnay sa produksyon, kalakalan, pagkonsumo at paggalaw sa loob ng rehiyon. Ang binatang Ingles ay kumunot ang noo na parang may iniisip at sa huli ay itinaas niya ang kamay upang magtanong, kung maraming bansa sa rehiyon ang may mga daungan, kalsada at economic zones, bakit dapat bigyan ng ganoon kalaking bigat ang Pilipinas? Ang tanong na iyon ay nagpatango sa propesor ng may paghanga dahil ito ay isang mas malalim na tanong kaysa sa naunang pagdududa. Sumagot siya, ang kahalagahan ng sistema ng logistic ay hindi kailanman sinusukat sa pagkakaroon lamang, kundi sa pagpapagalaw sa lahat ng sabay-sabay ng totoo. Ang isang bansa ay maaaring may malaking daungan, ang isang bansa ay maaaring may magandang kalsada, ang isang bansa ay maaaring may maraming pamumuhunan, ngunit ang nagbibigay kahulugan sa isang sistema sa mundo ay ang kakayahang pagsamahin ng mga bagay na iyon upang maging isang ritmo ng walang sagabal. At ang Pilipinas ay gumanap ng tungkuling iyon ng tuloy-tuloy sa mahabang panahon. Ipinaliwanag niya na ang daloy ng ekonomiya ay hindi naiiba sa ritmo ng paghinga ng katawan ng tao. Hindi ito mabubuhay kung malakas ang puso, ngunit hindi maayos ang daloy ng dugo, gayon din ang mga pabrika ng mundo. Gaano man ka-advanced ang teknolohiya, kung ang ruta ng mga bahagi, hilaw na materyales, semi-finished goods, at finished goods ay hindi makagalaw ng tumpak, ang buong sistema ay magsisimulang magkabara ng paisa-isa at dahan-dahang kumalat ng tahimik ngunit marahas. Ang paliwanag na ito ay nagpatahimik sa buong silid sa isang bagong paraan. Ito ay isang katahimikan na nagmula sa pagkakita ng mas malaking larawan kaysa sa inaakala. Marami na ang nagsisimulang maunawaan na ang bansang mahalaga sa mundo ay hindi kailangang ang bansang pinakapinag-uusapan, kundi ang bansang kapag gumalaw ito, gumagalaw din ang lahat sa paligid nito, at kapag bumagal ito, maraming sistema ang nagsisimulang hirap sa paghinga. Kaya't dinala ng propesor ang mga nakikinig ng mas malalim. Nagsalita siya tungkol sa Maynila, hindi bilang isang tourist city, kundi bilang puso ng ekonomiya na nagsasama-sama ng mga tao, kapital, kaalaman, lakas paggawa, pamamahala, at paggalaw ng mga produkto. Nagsalita siya tungkol sa silangang baybayin, hindi lamang bilang isang grupo ng mga pabrika, kundi bilang isang lugar kung saan ang industriya at internasyonal na koneksyon ay magkasamang humihinga. Nagsalita siya tungkol sa mga kalsada, riles, daungan, bodega, at lakas paggawa na nagpapahintulot sa lahat ng bagay na tila magkahiwalay sa mata ng mga tagalabas na maging isang sistema sa totoong buhay. Ang ilang kapangyarihan, aniya, ay wala sa kamay ng mga may hawak ng pinakamalaking bagay, kundi nasa kamay ng mga nagpapahintulot sa mga bagay na magkaabot-abot. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa marami sa pagsusulat sandali, dahil hindi lamang ito isang paliwanag tungkol sa Pilipinas, kundi isang bagong kahulugan ng kapangyarihan sa kasalukuyang mundo. Ang kapangyarihan ay hindi lamang pagmamay-ari, kundi maaaring kakayahang makipag-ugnayan, makipagkonekta, makapagpadala, at mapanatili ang komplikadong mundo na gumagalaw ng hindi nagkakabuwag. Ang estudyanteng Aleman na dati nagtanong tungkol sa sektor ng industriya ay muling nagsalita. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagtanong ng may paghamon, kundi parang isang taong gustong tunay na maunawaan. Kung ganoon, ang Pilipinas ay hindi mahalaga dahil lamang sa laki nito, kundi dahil pinapayagan nito ang ibang bansa na magpatuloy sa kanilang trabaho, hindi ba? Hinarap siya ng propesor at agad na sumagot, tama, iyan ang puso ng lahat. Ang ilang bansa ay may kapangyarihan mula sa kanilang sariling nilikha, ngunit ang ilang bansa ay may kapangyarihan mula sa katotohanan na maraming iba ay hindi makapagtagumpay sa kanilang sariling mga gawain kung walang bansang tumutulong na panatilihin ang ritmo ng sistema. Ang Pilipinas ay nasa huling uri at iyan ang dahilan kung bakit ito ay laging minamaliit ng mundo. Huminto siya sandali bago magpatuloy ng may mas malumanay na tinig. Madalas nating pinagkakalooban ng karangalan ang mga nakatayo sa harap ng prosesyon. Ngunit minsan, ang mga kasing halaga ay ang mga naglalakad sa gitna ng prosesyon na sumusuporta upang hindi magkagulo ang lahat. Ang pangungusap na iyon ay kakaiba sapagkat bagaman sinabi ito sa Ingles sa gitna ng Oxford, ang kahulugan nito ay nagpapakita ng tunay na diwa ng Timog Silangang Asya.
Ito ay nagsasalita tungkol sa halaga ng pagsuporta kaysa sa pagiging namumukod tangi. Ito ay nagsasalita tungkol sa dangal ng mga patuloy na gumagana kaysa sa mga malakas na nagpapahayag ng kanilang sarili. At habang mas nagsasalita siya, mas nakikita ng mga nakikinig sa silid na ang Pilipinas ay may ganoong uri ng kapangyarihan. Sa screen, lumitaw ang isa pang set ng datos na nagsisimulang iugnay ang logistics sa pang-araw-araw na buhay. Hindi agad ipinaliwanag ng propesor. Hinayaan niya munang tingnan ng mga nakikinig ang larawan na parang nais niyang maramdaman ng lahat na mula ngayon, ang kuwento ay hindi na lamang hihinto sa antas ng mga pabrika, daungan o ruta ng kalakalan, kundi malapit na itong umabot sa kung ano ang nararamdaman ng mga tao sa buong mundo araw-araw ng hindi namamalayan. Kaya't tinapos niya ang bahaging ito sa pangungusap na nagpatahimik sa buong silid, ang pinakatahimik mula nang magsimula ang lecture. Kapag ang isang bansa ay naging tagapangasiwa ng daloy ng rehiyon, ang kahalagahan nito ay hindi na tungkol sa imahe, kundi ito ay nagiging tungkol sa totoong buhay, sa oras, sa presyo ng mga produkto, sa seguridad, at sa ritmo na ginagamit ng mga tao sa buong mundo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos, muli niyang pinindot ang remote, at ang lilitaw sa screen ay magpapaintindi sa lahat sa silid nang mas malalim na ang ilang bansa ay hindi lamang nag-uugnay sa mundo, kundi nagpapalusog din sa mundo sa pinakamalapit at pinakamahalagang paraan na halos walang sinuman ang nakakaalam na sa lahat ng oras, umaasa sila sa bansang iyon araw-araw. Nang magbago muli ang larawan sa screen, tumahimik ang buong lecture hall sa isang paraan na naiiba sa naunang bahagi. Kung ang naunang bahagi ay katahimikan ng mga taong umuunawa sa istruktura ng industriya at daloy ng sistema, ang bahaging ito ay katahimikan na may mas malapit, mas malumanay, ngunit kasabay nito ay mas matatag kaysa sa inaasahan ng marami. Sa screen ay hindi na lamang mga mapa, daungan o ruta ng kalakalan. Sa pagkakataong ito ay mga larawan ng palayan sa bukang liwayway, tubig na sumasalamin sa malambot na ginto, malilinis at maayos na food processing plants, mga bangkang pangisda sa madaling araw, mga wholesale market na nagsisimulang gumalaw bago sumikat ang araw, at mga kamay ng mga tao na dahan-dahang pumipili, naglilinis, nagbabalot, at nagpapadala ng mga bagay na madalas na itinuturing ng mundo na ordinaryo. Hindi agad nagsalita ang propesor. Hinayaan niyang magsalita muna ang mga larawan, na parang nais niyang makita ng lahat na ang kuwentong ibabahagi ay hindi na lamang nasa antas ng mabibigat na industriya o kalakalan, kundi nasa antas ng mga bagay na pumapasok sa bawat tahanan, bawat kainan, bawat pamilihan, at bawat buhay. May isang maling pag-unawa, simula niya ng may mas malumanay na tinig kapag pinag-uusapan natin ang kapangyarihang pang-ekonomiya, madalas na iniisip ng karamihan ang enerhiya, teknolohiya, pananalapi o advanced na industriya. Ngunit madalas nating nakakalimutan na ang nagpapanatili ng lipunan araw-araw ay pagkain. Ang pangungusap na iyon ay napakasimple na walang sinuman ang sumalungat dahil ito ay lampas sa pagtatalo. Maaaring nahuhumaling ang modernong mundo sa mga chip, datos, automation, pananalapi o kapangyarihang militar. Ngunit gaano man kalayo ang narating ng sangkatauhan, kailangan pa rin ng bawat isa ang kumain. At kapag nagsimulang maging hindi sigurado ang pagkain, ang katatagan ng lahat ay mabilis na nayayanig. Dahan-dahang ipinunto ng propesor na ang Pilipinas sa paningin ng mga tagalabas ay madalas na natatandaan sa pamamagitan ng pagkain bilang isang kaakit-akit na kultura. Ang amoy ng adobo, ang bigas, ang sariwang lasa ng mga herbs, ang pagiging maselan ng mga panghimagas o ang kasiglahan ng mga night market. Totoo ang mga larawang ito at bahagi ng kagandahan ng bansang ito. Ngunit kung titingnan lamang ng mundo ang Pilipinas sa ganoong paraan, para na ring nakikita lamang ng mundo ang bango ng mga bulaklak nang hindi kailanman tinitingnan ang mga ugat na sumusuporta rito sa ilalim ng lupa. Dahil ang ibinibigay ng Pilipinas sa mundo ay hindi lamang masasarap na pagkain, kundi isang sistema ng agrikultura, produksyon, pagpoproseso, mga pamantayan, pagpapatuloy, at disiplina na nagpapahintulot sa napakaraming tao sa iba't ibang bansa na magtiwala na ang mga bagay na dapat nasa kanilang mesa ay darating sa oras, sa sapat na dami, at sa consistent na kalidad. Ang babaeng estudyante mula sa gitnang silangan na nakaupo sa gitnang hilera ay dahan-dahang tumingala nang marinig ang salitang food security dahil para sa kanya,
Ang salitang ito ay hindi lamang isang akademikong konsepto, kundi isang bagay na malapit na nakaugnay sa seguridad ng estado at buhay ng mga tao. Malamang na nakita ng propesor ang tingin na iyon, kaya't nagpatuloy siya. Ang bansang nagpapalusog sa mundo ay hindi kailangang ang bansang pinakamaingay, kundi ang bansang nagpapahintulot sa pagiging normal ng pang-araw-araw na buhay na magpatuloy ng tahimik. Ipinaliwanag niya na ang kahalagahan ng Pilipinas sa dimensyong ito ay hindi lamang bilang isang exporter ng agrikultural na produkto o processed food, kundi sa kakayahang maging bahagi ng isang value chain mula sa huli hanggang sa simula mula sa lupa, tubig, lakas paggawa, kaalaman ng mga magsasaka, sistema ng pag-ani, food processing plants, pamantayan ng seguridad, kontrol sa kalidad, refrigerated transport, at internasyonal na network ng kalakalan. Ang lahat ng ito ay kailangang gumana ng sabay-sabay na parang isang orkestra na may maraming instrumento. Kung mawawala ang isang tunog, maaaring mawala ang ritmo ng buong awit. Sa screen, lumitaw ang mga nakaayos na balita sa isang malaking bodega, mga tropikal na prutas na pinili ng may tumpak na pamantayan, mga seafood na pinoproseso sa isang malinis at consistent na conveyor belt, mga handa ng kain na pagkain na nakabalot ng maselan upang i-export sa ibang bansa. Ang mga larawang ito ay hindi nagpapahiwatig ng parehong damdamin tulad ng mga high-tech na pabrika, ngunit mayroon itong isang uri ng mas malalim na kapangyarihan dahil umaabot ito sa pinakapangunahing bagay sa buhay ng tao. Ang binatang Ingles ay tumingin sa mga larawang iyon na may malinaw na pagbabago sa ekspresyon ng mukha. Malamang na nagsisimula na siyang maunawaan na ang bansang dating iniugnay niya sa turismo at magandang kultura ay inihahayag ngayon sa isa pang panig ang panig na nagpapabusog sa mga tao sa buong mundo nang hindi kailangang bigkasin. Ang pangalan nito, araw-araw. Kaya't nagtanong ang propesor ng pinakasimple, ngunit pinakamakapangyarihang tanong sa gabing iyon. Napansin ba ninyo na ang pinakamahalagang bagay na pinagkakatiwalaan ng mundo ay madalas na ang pinakamababang pinag-uusapan? Walang sumagot dahil alam ng lahat na ang sagot ay nasa harapan na nila. Madalas na pinupuri ng tao ang mga bagay na mukhang dakila at kahanga-hanga. Ngunit nakakalimutan ang sistema na nagpapahintulot sa pang-araw-araw na buhay na magpatuloy ng walang sagabal. Pinag-uusapan natin ang digital economy, pinag-uusapan ang industriya ng hinaharap, pinag-uusapan ng kompetisyon ng mga superpower, ngunit hindi natin gaanong pinag-uusapan ang katotohanan na kung magsimulang magkaroon ng kakulangan sa pagkain, kung tumaas ang presyo ng hindi makontrol, kung magambala ang supply chain ng mga kinakain ng mga tao araw-araw, gaano kabilis magpapanik ang lipunan. Pagkatapos ay dinala ng propesor ang mga nakikinig ng mas malalim kaysa sa antas ng bansa. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga tao, hindi sa romantikong paraan, kundi ng may paggalang. Nagsalita tungkol sa mga magsasakang Pilipino na nagtatrabaho ng may disiplina ayon sa mga panahon. Nagsalita tungkol sa mga manggagawa sa food processing plants na nakatayo ng mahabang oras sa conveyor belt upang panatilihin ang mga pamantayan. Nagsalita tungkol sa mga pamilya na nagpapasa ng kaalaman tungkol sa lupa, tubig, binhi at oras sa isa't isa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Nagsalita tungkol sa mga negosyante na hindi kailanman nasa pandaigdigang ulat pang ekonomiya, ngunit bahagi ng napakalaking sistemang iyon. Ang kanyang tinig ay nagbago nang halos hindi namamalayan. Ito ay naging mas mainit ngunit mas mapagkakatiwalaan kaysa dati, na parang ang lahat ng impormasyong iniharap niya bago nito ay dahan-dahang nag-uugat sa pinakamahalagang katotohanan. Walang sistema sa mundo ang makakatayo kung walang napakaraming ordinaryong tao na patuloy na gumaganap ng kanilang tungkulin. At dito, nagsimulang magkaroon ng mas malalim na kahulugan ang Pilipinas kaysa sa mga salitang strategy o supply chain. Nagsimula itong magkaroon ng kahulugan bilang isang lupain na marunong pa ring magpalusog sa material at kultural na kahulugan. Sa lipunan ng Pilipinas, ang pagkain ay hindi lamang isang produkto o agrikultural na produkto. Ito ay wika rin ng pag-aalaga sa isa't isa, sentro ng pamilya, bahagi ng pagiging mapagbigay, at refleksyon ng pagiging maselan na pinagsasama sa pang-araw-araw na buhay. Hindi direktang sinabi ng propesor na dakila ang Pilipinas dahil sa pagkain nito. Sa halip, mas malalim ang kanyang sinabi.
Sinabi niya na ang bansang nakakapagpalusog pa rin sa sarili nitong mga tao at sa napakaraming iba pa sa mundo habang pinapanatili ang kalidad, pagpapatuloy at tiwala. Ang bansang iyon ay may hawak na isang uri ng kapangyarihan. Isang kapangyarihan na hindi gumagawa ng ingay, ngunit pinakamalapit sa buhay ng tao. Ang estudyanteng Aleman ay yumuko sa mesa sandali bago muling tumingala. Malamang na sinusuri niya kung sa lahat ng oras, itinuring niya ang agrikultura at pagkain bilang isang pangalawang kategorya sa pandaigdigang ekonomiya. Marahil, ito ang unang pagkakataon na nagsisimula siyang makita na ang tunay na seguridad ay hindi laging nagsisimula sa tuktok ng matataas na gusali. Minsan, nagsisimula ito sa lupa, sa tubig, sa lakas ng kamay, at sa disiplina ng mga taong gumising bago sumikat ang araw. Kaya't tinapos ng propesor ang bahaging ito sa mga salita na dahan-dahang bumaba sa isip ng lahat ng malalim. Madalas na tinatanong ng mundo kung aling bansa ang lumikha ng pinakamahusay na advanced na bagay. Ngunit minsan, ang kasing halaga na tanong ay, aling bansa pa rin ang nagpapahintulot sa buhay ng milyon-milyong tao na magpatuloy ng normal tuwing umaga, tuwing tanghali at tuwing gabi? Huminto siya sandali, hinayaan ang larawan ng palayan, pabrika at pagkain sa screen na manatili pa rin bago magpatuloy ng may mahina at malinaw na tinig. At kapag ginagawa ng isang bansa ang bagay na iyon ng tuloy-tuloy sa mahabang panahon, hindi natin ito dapat tawagin lamang na exporter. Dapat natin itong tawagin na haligi na nagpapalusog sa kapayapaan sa pang-araw-araw na buhay ng mundo. Sa silid, walang gumalaw. Walang sinuman ang sumubok na makipagtalo pa dahil ngayon ay nalampasan na ng pagtatalo ang usapin ng imahe. Dumating ito sa pinakamahirap tanggihan na lugar, ang katotohanan na ang bawat tao ay nabubuhay sa mga ordinaryong bagay at ang mga ordinaryong bagay na iyon ay nangangailangan ng ilang bansa upang tahimik na suportahan sa lahat ng oras. Pagkatapos ay tumingin ang propesor sa bawat isa sa mga nakikinig bago magsimulang magbago muli ang larawan sa screen. Sa pagkakataong ito ay hindi na mapa, hindi na pabrika at hindi na pagkain, kundi mga mukha ng mga tao. Sapagkat nang dalhin niya ang mga nakikinig sa puntong ito, oras na upang ihayag ang pinakaesensya ng lahat na higit sa mga daungan, industrial zones at palayan. Ang tunay na nagbibigay ng bigat sa Pilipinas sa mundo ay walang iba kundi ang mismong mga Pilipino. Ang larawan sa screen ay dahan-dahang nagbago mula sa palayan, food processing plants at mga ruta ng transportasyon ng produkto patungo sa isang bagay na mas simple, mga mukha ng mga tao, mga kamay na may mga marka ng paggawa, isang inhinyero na nakatungo sa isang control screen sa isang maliwanag na puting silid, isang driver ng truck na nagsisimula ng araw bago sumikat ang araw, isang babae sa edad na nasa harap ng kalan sa isang food plant na may kalmadong kilos, isang tekniko sa isang industrial park, isang magsasaka sa bukang liwayway, at isang dock worker na nakatayo sa gitna ng simoy ng dagat sa gabi. Ang buong lecture hall ay muling tumahimik, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan na naiiba. Walang pagtutol. Walang mga tanong na handang makipagtalo. Mayroon lamang isang damdamin na dahan-dahang nabubuo sa puso ng bawat isa dahil sa wakas, ang buong kwento na mukhang napakalaki, komplikado at puno ng datos ng sistema ay tumutungo sa pinakasimple at pinakadakilang katotohanan ng sabay-sabay na sa huli. Gaano kahalaga ang isang bansa sa mundo ay nakasalalay sa mga tao ng bansang iyon. Hindi nagmadaling magsalita ang propesor. Tiningnan niya ang mga larawang iyon sandali, na parang ayaw niyang sirain ang katahimikan bago ang tamang oras, at pagkatapos ay nagsalita ng may mas mahina na tinig. Kung gusto ninyong malaman kung bakit ang Pilipinas ay may mas malaking bigat kaysa sa inaakala ng mundo, ang sagot ay wala sa mga daungan, wala sa mga pabrika, at wala lamang sa mga numero ng kalakalan. Huminto siya sandali. Ang sagot ay nasa mga tao. Ang pangungusap na ito ay hindi malakas, ngunit malinaw na kumalat sa buong silid, na parang hinawakan nito ang lahat ng sinabi niya dati at pinagsama-sama ang lahat sa isang punto. Ang bawat sistemang ipinaliwanag niya, maging ito man ay industriya, koneksyon, logistik o pagkain, ay walang kahulugan kung walang mga tao na nakatayo sa loob ng sistemang iyon, na patuloy na gumaganap ng kanilang tungkulin ng paulit-ulit na may responsibilidad na halos hindi kailanman binabanggit ng labas ng mundo. Ipinaliwanag niya na ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi nasa imahe lamang ng modernisasyon,
kundi nasa kakayahan ng mga tao na ipagana ang modernisasyon na iyon kasama ang mga orihinal na ugat ng lipunan. Ang bansang ito ay hindi pumasok sa bagong mundo sa pamamagitan ng pagputol ng sarili mula sa nakaraan, kundi sa pamamagitan ng paglakad pasulong habang dinadala ang ilang paraan ng pag-iisip, pagtitiis, pagiging magalang, pagpapanatili ng ritmo, kakayahang mamuhay ng magkasama, at hindi pagpapahintulot sa presyon na sirain ang panloob na kaayusan ng madali. Ang babaeng estudyante mula sa Singapore ay nakaupo ng tahimik na parang nakikinig sa isang bagay na lampas sa isang economic lecture. Malamang na nakilala niya ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga mapa ng kalakalan, sa pamamagitan ng mga rehiyonal na pagsusuri, sa pamamagitan ng industriya at pamumuhunan, ngunit sa sandaling ito, ang Pilipinas ay inilalarawan sa ibang paraan. Hindi bilang isang lugar, hindi bilang isang merkado, hindi bilang isang estratehikong punto, kundi bilang isang lipunan ng mga tao na dahan-dahang nagpapagana sa mga bagay ng tahimik. Sinabi ng propesor na madalas na mali ang pag-unawa ng mundo sa lakas. Gusto nating isipin na ang lakas ay kailangang ipakita sa pamamagitan ng pagiging matigas, kailangang may presyon sa tinig, kailangang lumitaw ng malinaw upang matakot ang iba. Ngunit ang mga taong nag-aral ng mga lipunan sa Asya, nang matagal ay alam na may isa pang uri ng lakas, ang lakas na hindi kailangang gumawa ng ingay, ang lakas na nasa katahimikan, sa pagkontrol sa sarili, sa pagpapatuloy sa tungkulin kahit pagod, at sa pagpapanatili ng mga relasyon sa paligid kahit gaano kabilis magbago ang labas ng mundo. May ganoong uri ng lakas ang Pilipinas, aniya. Ang pahayag na ito ay nagpaantig sa marami sa silid upang dahan-dahang tingnan ang larawan sa screen ng may bagong tingin. Ang mga mukha ng mga manggagawa na dating mukhang ordinaryo ay nagsisimulang magkaroon ng mas malaking kahulugan. Ang mga kamay na nagtatalaga ng mga produkto, nagkontrol ng makina, nagsusuri ng kalidad, o nagsusulat ng datos sa linya ng produksyon ay hindi na lamang mga kamay ng hindi kilalang manggagawa, kundi mga kamay na tumutulong upang ang mga sistema sa rehiyon at pandaigdigang antas ay patuloy na huminga araw-araw. Nagsalita siya tungkol sa mga katangian ng mga Pilipino nang may pag-iingat, hindi masyadong romantiko at hindi ginagawang isang mababaw na papuri ang pagiging malumanay. Nagsalita siya tungkol sa kakayahang umangkop na nagmula sa isang lipunan na laging nakaharap sa pagbabago. Nagsalita siya tungkol sa kulturang nagpapahalaga sa pagkakaisa, hindi dahil mahina ang mga tao, kundi dahil nauunawaan nila na hindi magpapatuloy ang malaking sistema kung ang bawat isa ay gumagana ng walang paggalang sa isa't isa. Nagsalita siya tungkol sa pagtitiis na hindi gusto magpahayag ng sarili at tungkol sa disiplina na hindi kailangang ipahayag sa matigas na salita. Ang binatang Aleman na sa buong panahon ay ang taong nagtanong ng may pinakamakatuwirang dahilan, ngayon ay hindi na nagtaas ng kamay. Nakaupo lamang siya ng tahimik na parang isang taong nagsisimula nang malaman na ang set ng paliwanag na ito ay umaabot sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga numero. Dahil ang mga numero ay maaaring magsabi kung gaano karami ang ginagawa ng isang bansa, kung gaano karami ang ini-export, o kung gaano karami ang konektado sa sistema, ngunit hindi kayang ipahayag ng mga numero kung bakit patuloy na nagagawa ng mga tao sa bansang iyon ang mga bagay na iyon sa mahabang panahon nang hindi bumabagsak sa gitna. Kaya't nagpatuloy ang propesor sa pag-uusap tungkol sa pagsasama-sama ng tradisyon at modernisasyon sa lipunan ng Pilipinas. Sinabi niya na isa sa mga dahilan kung bakit ang Pilipinas ay may mas malalim na katatagan kaysa sa nakikita ng mga tagalabas ay dahil ang bansang ito ay hindi sumubok na bumuo ng hinaharap sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng orihinal na ugat, kundi sumusubok itong hayaan ang mga ugat at hinaharap na mag-usap. Sa malalaking lungsod, makikita mo ang teknolohiya, pamumuhunan, at pagmamadali ng modernong mundo. Ngunit kasabay nito, makikita mo pa rin ang mga ritual, paggalang, mga relasyon ng pamilya, ritmo ng buhay ng komunidad, at kulturang nagtuturo sa mga tao na marunong magpaliit ng sarili upang mamuhay ng magkasama sa iba. Hindi niya sinabi na ang mga bagay na ito ay nagpapaperpekto sa Pilipinas dahil walang bansang perpekto, ngunit ipinunto niya na ang ilang halaga sa kultura ng Pilipinas ay nakatulong na suportahan ang kakayahan ng bansa na gumana ng magkasama sa ilalim ng presyon ng modernong mundo. Ang pagiging magalang ay hindi laging nagpapabagal sa sistema. Minsan,
Ito ay nagpapahintulot sa mga hindi pagkakaunawaan na hindi sumabog ng masyadong mabilis. Ang pagiging maingat ay hindi nangangahulugang kawalan ng kapangyarihan. Minsan, ito ay nagpapahintulot sa koordinasyon sa isang malaking sistema na magpatuloy. At ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagnanais. Minsan, ito ay isang anyo ng pagnanais na mas malalim kaysa sa malakas na ingay. Ang estudyante mula sa gitnang silangan na nakaupo sa gitnang hilera ay muling yumuko upang tingnan ang kanyang mga tala, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya sumusulat ng mga numero. Sumulat lamang siya ng ilang maikling pangungusap at muling tumingin sa entablado. Malinaw na sinasabi ng ekspresyon ng kanyang mukha na hindi na niya tinitingnan ang Pilipinas sa parehong paraan. Dahan-dahang lumakad ang propesor mula sa kanyang orihinal na posisyon at nagsalita ng mas mabagal ang bawat salita. Madalas na pinupuri ng mundo ang mga resulta, ngunit hindi gaanong yumuyuko upang tingnan ang mga taong gumawa ng mga resultang iyon. Nakikita ng mundo ang mga produkto na dumarating sa oras, nakikita ang pagkain na nasa istante, nakikita ang mga pabrika na bukas pa rin, nakikita ang mga lungsod na gumagalaw pa rin, nakikita ang mga numero na sapat pa rin upang pagkatiwalaan. Ngunit sa likod ng mga bagay na iyon ay napakaraming ordinaryong tao na gumigising upang gawin ang parehong bagay nang may responsibilidad araw-araw, nang hindi kailanman sigurado kung may sino man ang aalala sa kanilang pangalan. Ang pangungusap na ito ay nagpatahimik sa buong silid ng tunay dahil hindi lamang ito nagpapaliwanag sa Pilipinas, kundi nagbibigay din ng dangal sa lakas paggawa, nagbibigay ng kahulugan sa mga taong madalas na hindi nakikita sa liwanag ng kasaysayan, gayong ang buong mundo ay nakatayo sa kanilang mga balikat. Pagkatapos ay inilatag niya ang pinakamahalagang aral sa bahaging ito, ng marahan ngunit matatag, madalas na nauunawaan ng mundo na ang kayamanan ng isang bansa ay nagmumula lamang sa yaman o lokasyon, ngunit ang yaman ay walang halaga kung walang mga taong marunong gumamit nito. Ang lokasyon ay magiging walang kahulugan agad kung walang mga taong kayang panatilihin ang ritmo nito. Ang sistema ng ekonomiya ay magiging isang walang lamang istruktura kung wala ang mga taong handang magdala ng pagod, pagiging maselan at pagpapatuloy sa loob. Kaya't ang Pilipinas ay hindi mahalaga dahil lamang sa mga konkretong bagay, kundi mahalaga ito dahil may mga tao na nagpapahintulot sa mga bagay na iyon na hindi manatili lamang bilang potensyal sa papel. Sa screen, lumitaw ang maraming larawan ng mga mukha ng mga tao ng dahan-dahan, isang manggagawa sa pabrika, isang batang inhinyero, isang crane operator, isang matandang babaeng magsasaka na naghihiwalay ng mga ani, isang apprentice sa isang logistics center, at isang dock worker na nakatayo sa ilalim ng orange na ilaw sa gabi. Ang mga larawang ito ay hindi humihingi ng papuri, ngunit habang mas tahimik ang mga ito, mas lumalalim ang kahulugan nito. Ang propesor ay huminga ng malalim at nagsalita ng huling pangungusap sa bahaging ito nang may tinig na hindi malakas ngunit napakatatag. Kaya't kung gusto ninyong maunawaan kung bakit ang Pilipinas ay maaaring magpagulo sa buong sistema ng mundo kapag ito ay tumigil, huwag lamang tingnan ang mga daungan o pabrika, tingnan ang mga tao. Sapagkat kapag ang isang bansa ay sinusuportahan ng mga taong may disiplina, pagtitiis, kakayahang umangkop, at panloob na dangal, ang bansang iyon ay hindi na lamang isang bansa sa mapa, kundi ito ay magiging isang ritmo na hindi namamalayan ng mundo na pinagkakatiwalaan nito araw-araw. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa screen. Nagsimulang dumilim ang kulay ng slide. Ang kapaligiran sa buong silid ay dahan-dahang nagbago, na parang sabay-sabay na alam ng lahat ng walang sinumang nagsabi na mula ngayon, ang kwento ay hindi na lamang tungkol sa pagpapakita ng halaga ng Pilipinas, kundi magiging isang pagsubok sa pinakanakakatakot na tanong ngayong gabi. Ano ang mangyayari kung isang araw ay titigil ang mga taong ito ng sabay-sabay? At kapag nawala ang ritmo na tahimik na pinagkakatiwalaan ng mundo, makakatayo pa ba ang buong mundo? Dahan-dahang humina ang ilaw sa lecture hall nang walang sinumang nakapansin sa simula, ngunit nang maging itim na ang screen sa likod ng entablado, sabay-sabay na naramdaman ng lahat ng nakikinig na ang gabing ito ay tumutungo sa isang punto na wala nang makakatawa. Hindi nakatayo ang propesor upang basahin ang impormasyon tulad ng naunang bahagi. Nakatayo siya ng tahimik sa gitna ng entablado, hinayaan na ang dilim sa screen ay dahan-dahang lumukob sa kapaligiran ng buong silid bago dahan-dahang lumitaw ang puting mga titik ng paisa-isa.
Simulation. Philippines goes silent. Walang ingay ng paggalaw ng upuan, walang bulungan, walang tunog ng panulat sa papel. Maging ang mga hindi pa lubos na naniniwala ay hindi maaaring tanggihan na ang maikling pangungusap sa screen ay may isang kapangyarihan na nagpabagal sa tibok ng puso ng buong silid. Sinabi ng propesor ng may mahina at malinaw na tinig na ang sasabihin sa susunod ay hindi hula, hindi pag-uudyok at hindi paglikha ng labis na kwento, kundi isang simulasyon na nakabatay sa pinakasimpleng prinsipyo ng modernong mundo. Kapag ang isang sistema ay sapat na masikip na konektado, ang pagtigil ng isang punto ay hindi mananatili lamang sa puntong iyon ng matagal. Ito ay maglalakbay, ito ay kakalat, ito ay makakaapekto. At sa huli, ilalantad nito kung gaano kalaki ang pagdepende ng buong sistema sa mga bagay na dati hindi nakikita. Huminto siya ng isang kumpas bago magsalita ng pangungusap na nagpabawas sa pagkurap ng mga nakikinig. Isipin na lamang, sa hating gabi ng isang araw, ang Pilipinas ay tumigil ng sabay-sabay. Nagbago muli ang screen, Hour 1. Unang oras matapos ang pagtigil, walang larawan ng pagsabog, walang usok na umaakyat sa kalangitan, walang anumang kailangang bilisan ng mga news camera na kunan. Ngunit ang pinakamapanganib na pinsala ay madalas na nagsisimula ng walang tunog. Ipinaliwanag ng propesor na ang mga sistemang umaasa sa ritmo ng Pilipinas ay hindi agad masisira. Nagsisimula lamang itong magkabara ng tahimik. Ang mga senyales mula sa mga bodega ay hindi nag-a-update sa oras. Ang ilang delivery orders ay hindi nakukumpirma. Ang ilang truck ay hindi umaalis. Ang ilang daungan ay nagsisimulang tumigil sa pagtanggap at pagpapakawala ng mga produkto. Ang ilang coordination centers ay nagsisimulang magpadala ng panloob na mensahe na may mga salita na mukhang hindi pa delikado tulad ng delay, pending. Ngunit ang mga nasa mundo ng supply chain ay alam na ang mga salitang ito ay hindi kailanman maliit. Sa unang oras, nagsimulang magtawagan ang mga logistics executives sa iba't ibang bansa ng hindi opisyal. Hindi pa nagdedeklara ng emergency ang operations department, ngunit nagsisimula ng maramdaman ng lahat ang isang tiyak na anino na papalapit. Ang pang-araw-araw na buhay ng labas ng mundo ay normal pa rin. Tulog pa rin ang mga tao. Ang mga malalaking lungsod ay may ilaw pa rin tulad ng dati. Ngunit sa likod ng normalidad na iyon, ang ilang sistema ay nagsimulang mawalan ng ritmo. Hour 6, nang lumipas ang 6 na oras. Ang pagkaantala na sa simula ay mukhang lokal na issue ay mabilis na nagsimulang lumaganap sa iba't ibang bansa. Ang mga linya ng produksyon sa ilang bansa ay nagpapatuloy pa rin, ngunit ang mga tao sa pabrika ay nagsisimula nang ipaalam na ang ilang set ng bahagi ay darating ng mas huli kaysa sa schedule. Ang ilang hilaw na materyales ay hindi pa rin inilalabas mula sa kanilang orihinal na koneksyon. Ang ilang set ng agrikultural na produkto at processed food na dapat na gumagalaw patungo sa kanilang destinasyon ay nagsisimulang maantala sa mga ruta ng transportasyon. Ang dating maayos na daloy na parang tubig ay nagsisimulang magkaroon ng mga pagkaantala isa-isa. Hindi minadali ng propesor ang kanyang pagsasalita. Hinayaan niyang lumapag ang bawat larawan sa isip ng mga nakikinig sa bawat layer. Ipinaliwanag niya na ang takot sa modernong mundo ay hindi ang agarang kakulangan, kundi ang labis na tumpak na pagkakaugnay ng lahat sa oras. Ang mga pabrika ay hindi nag-iimbak ng labis na bahagi tulad ng dati. Ang mga bodega ay hindi nag-iimbak ng walang limitasyon. Ang mga sistema ng tingi ay hindi naghihintay ng produkto ng matagal ng walang epekto. Ang lahat ay umiikot ng mabilis, at habang mas mabilis ang pag-ikot, mas madaling masira ito sa pagtigil ng isang punto na binabalewala. Ang binatang Ingles ay hindi namamalayang ngumiti, habang ang babae mula sa gitnang silangan ay nagsimulang umupo ng mas tuwid, dahil ngayon, ang larawan na kanyang nakikita ay hindi na tungkol sa isang bansa, kundi ito ay kung paano ang kawalan ng katiyakan ay naglalakbay sa buhay ng maraming tao simula sa salitang bahagyang huli. Hour 24, nang matapos ang 24 na oras. Ang financial markets ay tumanggap ng balita ng may pinakamabilis na pandama sa mundo. Hindi pa alam ng mga mamumuhunan ang lahat ng detalye, ngunit alam na nila na ang nangyari ay hindi isang maliit na anomalya. Ang mga currency sa mga grupong umaasa sa produksyon, transportasyon, pagkonsumo at pagkain ay nagsimulang humina. Ang mga multinational companies ay nagpatawag ng emergency meetings. Ang mga risk management department ay nagsimulang maghanap ng contingency plans, ngunit habang mas naghahanap sila,
Mas natutuklasan nila ang katotohanan na ayaw nilang matuklasan, na maraming bagay ay maaaring mapalitan sa katagalan, ngunit sa maikling panahon, ang nawala mula sa Pilipinas ay hindi maaaring ibalik sa oras. Tiningnan ng propesor ang mga nakikinig at nagsabi, gustong pag-usapan ng modernong mundo ang redundancy. Gustong pag-usapan ang diversification. Gustong pag-usapan ang resilience. Ngunit sa totoo lang, kapag ang isang sistema ay gumagana ng maayos at tuloy-tuloy ng matagal, madalas na nakakalimutan ng tao na maghanda. Naniniwala tayo na ang dating nasa oras ay laging nasa oras. Naniniwala tayo na ang laging naroroon ay patuloy na naroroon ng walang sagabal. At naniniwala tayo na ang bansang mukhang malumanay ay hindi dapat maging punto na magpapayanig sa buong sistema. Iyan ang pinakamahal na kapabayaan. Hour 48. Nang lumipas ang 2 buong araw, ang epekto ay nagsimulang lumabas mula sa mga executive meeting patungo sa mundo na tunay na nararamdaman ng publiko. Ang ilang retailers ay nagsisimulang ipaalam na ang ilang grupo ng produkto ay darating ng huli. Ang ilang manufacturer ay nagdeklara ng pagbabago sa schedule ng paghahatid. Ang mga restaurant at malalaking distributor ay nagsisimulang suriin ang kanilang stock. Ang mga linya ng produksyon na dating tuloy-tuloy ay nagsisimulang magkaroon ng mga puwang at ang dating mukhang mga numero sa isang ulat ay dahan-dahang nagiging usapin ng oras, gastos at kawalan ng katiyakan sa totoong buhay. Dahan-dahang sinabi ng propesor na hindi mararamdaman ng tao ang kahalagahan ng isang sistema hanggang sa hindi na tumutugon ang sistemang iyon sa pang-araw-araw na buhay. Sa unang araw, tinatawag natin itong pagkaantala. Sa ikalawang araw, tinatawag natin itong problema. Sa ikatlong araw, nagsisimula na natin itong tawagin na pag-aalala. At kapag lumampas na dyan, magbabago ito tungo sa pagkaunawa na ang normalidad na dating mayroon tayo ay hindi nangyayari ng kusa. Hour 72, pagsapit ng 72 oras. Ang tensyon ay hindi na limitado sa mga kumpanya at pamahalaan. Dahan-dahan ngunit malinaw itong dumaloy sa mga tao. Ang ilang presyo ay nagsimulang gumalaw. Ang tiwala ng mamimili ay nagsimulang humina. Ang mga tanong ay nagsimula ng sabay-sabay sa maraming lungsod, sa maraming bansa. Bakit nawawala ang ilang bagay? Bakit huli ang ilang bagay? Bakit ang dating simple ay nagsisimulang maging komplikado ng biglaan? Ang mga nakikinig sa silid ay hindi na nakikinig sa kwentong ito bilang isang akademikong eksperimento. Nag-i-imagine na sila ng hindi may iwasan. Ang binatang Aleman ay nakatingin sa screen ng hindi kumukurap, na parang sinusubukan niyang unawain kung bakit ang isang bansang tahimik, magalang at may malumanay na ritmo ng buhay tulad ng Pilipinas ay maaaring magpadala ng mga alon ng pagyanig ng ganoon kalayo. Ang sagot ay nasa harapan na nila dahil ang Pilipinas ay hindi mahalaga dahil sa ingay nito, kundi mahalaga ito dahil ito ay nasa napakaraming ordinaryong bagay, nasa pang-araw-araw na ritmo, nasa labis na pagpapatuloy na napapabayaan ng mundo na gamitin ito na parang hangin na laging naroroon. Day 7. Nang matapos ang 7 araw, dahan-dahang naging iisang larawan ang buong screen. Walang maraming numero, walang komplikadong graph. Mayroon lamang isang mapa ng mundo na puno ng mga linya ng koneksyon na maraming bahagi ay nagsisimulang maputol. Ang ilang kulay ay dumilim, na parang hirap huminga ang sistema. Sinabi ng propesor nang may tinig na halos hindi nagbago ang antas ngunit mabigat na nagpatahimik sa buong silid. Matapos ang 7 araw, hindi matututo ang mundo kung gaano kadakila ang Pilipinas. Huminto siya sandali. Matututo ang mundo kung gaano nito minamaliit ang mga mahahalagang bagay. Ang pangungusap na iyon ay walang pagmamayabang, walang labis na papuri. Mayroon lamang isang katotohanan na dahan-dahang inilagay sa puso ng mga nakikinig ng malalim at malamig. Ang isang bansa ay hindi kailangang magpahayag na hindi ito maaaring mawala. Sapat na ang araw na ito ay nawala at nagsimulang magulo ang sistema upang maunawaan ng buong mundo. Lumakad ang propesor ng bahagya pasulong. Ang ilaw sa entablado ay bumaba sa kalahati lamang ng kanyang mukha at pagkatapos ay sinabi niya, ang pinakanakakatakot na bagay sa mundo ay hindi ang pagdepende sa isang bansa na alam ng lahat na may kapangyarihan, kundi ang pagdepende sa isang bansa na inaakala nating bahagi lamang ng maliit, bagaman sa katunayan ito ang ritmo na sumusuporta sa buong sistema. At dahil malumanay ito, binabalewala ito. Dahil hindi ito nagpapahayag ng sarili,
minamaliit ito. Dahil patuloy itong gumagana ng maayos, mali ang pagkaunawa na madali itong palitan. Sa silid na iyon, wala nang nakaupo sa kanilang dating isipan. Hindi lamang sila naniwala na mas mahalaga ang Pilipinas, kundi nagsisimula na silang maunawaan ang isang mas malaking aral kaysa sa Pilipinas mismo. Ang aral na madalas na binibigyan ng mundo ng atensyon ang mga bagay na nagpapahirap sa atin, ngunit nakakalimutan na magpasalamat sa mga bagay na sumusuporta sa atin. At sa araw na ang suportang iyon ay tahimik na nawala, doon lamang natin malalaman na ang seguridad na dating mayroon tayo ay hindi kailanman permanente. Muling humarap ang propesor sa screen sa huling pagkakataon bago dahan-dahang namatay ang larawan. Kaya, aniya, ang tunay na tanong ay hindi kung magugulat ang mundo kung titigil ang Pilipinas. Ang tunay na tanong ay, bakit kailangan pa nating hintayin na magsimulang masira ang lahat bago natin tanggapin na makita ang halaga ng mga taong nagpapagalaw dito sa lahat ng oras? Nawala ang ilaw sa screen. Ang buong silid ay lumubog sa dilim sa loob lamang ng isang segundo bago muling bumalik ang mahinang ilaw at sa katahimikan na iyon, sabay-sabay na alam ng lahat na ang kuwento ay tumutungo sa huling kabanata, ang kabanata na hindi na nag-uusap tungkol sa pagtigil ng sistema, kundi babalik sa pinagmulan ng lahat ng kapangyarihang ito kung paano nilikha ng isang lupain na dating itinuturing na simple ang ganitong katatagan at kung bakit ang katahimikan nito ay hindi nangangahulugang kababaan. Nang mamatay ang larawan sa screen, ang katahimikan sa lecture hall sa pagkakataong ito ay hindi nakatulad ng anumang nauna. Hindi ito katahimikan ng pagdududa, hindi ito katahimikan ng pagtutol, at hindi rin ito katahimikan ng pagkabigla. Kundi ito ay katahimikan ng mga taong kakakit lang ng isang mahalagang bagay na masyadong malinaw upang agad na masabi. Nakatayo ang propesor sa gitna ng entablado nang hindi nagmamadaling magsalita. Hinayaan niyang dahan-dahang lumapag ang katotohanan sa isip ng bawat isa at pagkatapos ay nagsalita ng may kalmado at malalim na tinig. Hindi kailanman nais ng Pilipinas na katakutan ng mundo. Ang bansang ito ay patuloy lamang na gumagana ng consistent, malumanay, ngunit matatag. At marahil, iyan ang dahilan kung bakit napakabagal na nauunawaan ito ng mundo. Tiningnan niya ang bawat hilera ng mga nakikinig bago magpatuloy. Ang tunay na kahalagahan ng isang bansa ay wala sa kung gaano kalakas ang pagpapahayag ng kanyang sarili, kundi nasa kung gaano katatag ang mundo kapag nakatayo ito roon at kung gaano kabilis nawawala ang balanse ng mundo kapag ito ay nawala. Sa sandaling iyon, wala nang sinuman ang tumingin sa Pilipinas tulad ng dati. Hindi na lamang ito isang lupain ng mga ngiti, magagandang simbahan o kilalang pagkain, kundi isang lupain ng mga tao na nagpapahintulot sa pagiging ordinaryo ng mundo na magpatuloy araw-araw ng tahimik. At marahil, ang pinakamalalim na aral sa gabing ito ay hindi laging mahina ang mundo dahil sa kakulangan ng mga dakilang bagay. Minsan, nayayanig ang mundo dahil binabalewala nito ang mga taong tahimik na sumusuporta sa lahat.